Ito yung fermented plant juice. Meron pa rin tayo ng fermented fruit juice na tinatawag. Mga organic siya, natural chemical na idinidilig natin bilang fertilizer sa ating mga halaman. Yung sinishredder, yun yung mga na-shredder na kailangan i-shredder pa ulit. Ipapakain nyo sa bulate. Tapos itong mga halaman na nakatanim, kung binhi, ito pa, meron pa dito. Yan, saka yan. Yan ay mga palay. Yan ay dalawang variety ng palay. Isang red rice at saka isang black rice. True organic ang procedure na gagawin. Tulad na sabi ko nga sa inyo, kami dito ay member ng organic grupo. Kaya yung mga halaman namin, ginagamit namin siya o piniproduce namin o binubuhay namin sa organikong pamamaraan. Pero ito ay pure organic ang procedure. Tinatawag natin chemical free kasi may mga katabing palayan tayo na nagpiproduce ng synthetic. Kaya chemical free yung produce na mga nangyayari dito sa atin. Ito yung in-spray kong anti-fungus. Ito. Kami gumagawa dito sa aming farm. Sa aming mini-farm. Itong farm namin, tinatawag namin ito na mini-farm talaga. Madami kami mga produkto dito. Meron din kami hayupan. Yan. Ganun din yung produce dyan. Ganun din yung pagpuproduce. Yan o, kita nyo, kumakain siya ng mga damo-damo lang. Ito yung aming tinatawag na Medyo Farm. Search niya sa Google Map, makikita niya yung Medyo Farm ng Barangay Putipudi, Calapan City. Yung kabila, dati kong figure yun. And kapatid ko ang naglalaman. Ang laman nun, ganito din, manok din. Ito, oh. Ito. Bagong ginagawa pala ito. Bagong piniperment. Yan. IMO. Ginawa siya June 29, 2025 at mahaharvest siya ng July 3, 2025. IMO. Ito yung pakain, no? Sa mga hayop. Ito yung mga pakain sa mga hayop. Ito, fish amino acid. Guys. Amoy bagoong. Kita nyo, may mga uod-uod, good bacteria. Iyan ang fish amino acid. Eto, yan, mga ginagamit din yan sa pag-produce namin ng hayupan, organiko. Eto, yung mga dumi ng manok, ginagamit na pataba sa lupa. Iniipon namin yung dumi ng manok
chicken manure. Kasi nilalagyan namin ng ano para hindi mabaho. Ano, ng mga balat ng palay. Saka sinasama namin yung mga giniling namin na ano, sinasama na namin dito para hindi siya bumaho. Hindi magreklamo ang kapitbahay. Ito, pakain dyan, no? Kita nyo. Ayan na pakain ng mga manok namin dito. Kung meron akong ubas, yung mga kapatid ko naman, ito, dati ganito yung ginagawa ko. Medyo napapagod na ako. Sila patuloy na gumagawa ng ganito. Ito yung minakita ko sa itlog. Ito yung itlog niya. Ayan. Organic kong itlog. Ito po, farm to kitchen. Ito na yung ano, itlog na galing doon sa manukan. Diretso na dyan sa kitchen. Ito sa ref. Ito ang Medyo Farm. Yan ang Medyo Farm. Ito yung labas ng ano. Ito, mga kaibigan. Ito yung mga ano din to, dumi ng ano, chicken manure na linagyan natin ng mga dahon para hindi siya maging ano, maging mabaho. Nung figure ko pa ito, mga tinambak ko dito na dumi ng hayop. Ang aking baboy dati noon, organic ko din. Organic produce din ako. Winawalis ko yung dumi ng baboy, kinukuha ko, kinakolekta ko, itinatambak ko dito sa mababang lugar. Ito yung sa bulugan ko. Meron akong bulugan dati. Nag-AAI ako dati ng similya ng bulugan. Diyan ko pinasasampa yung bulugan. Ito ang aming farm, ang aming Medyo Farm. Yung shredder, nakita nyo na kung paano i-operate. Ganyan yung ginagamit namin dito sa farm. Para masabi natin na kahit hindi siya certified organic, makikita natin na mas healthy ang produkto ng Medyo Farm kumpara sa mga commercial na pagkain. Pag merong mahina ng itlog, kakatayin na. Kapag maraming lalaki, kinakatay kasi hindi naman masyadong kailangan yung maraming lalaki sa pagpuproduce ng itlog ng ating ano, ng ating manok. Ito, mga lalaki. Nakabukod. Ito yung lagayan ko ng mga inahin ko dati. Gusto yung film. Akin ito dati eh. Binigay ko sa kapatid ko. Laki yung ginastos ko dati dito. Okay po. Pakita ko yung produce. Ito naman doon sa kabila, isa kong kapatid. Ang production naman niya, ito, synthetic ang ginagamit niya dito. Nakakatakas na eh, kaya bibilan niya ng lambat doon. Ilalambat niya. Kasi nakakatakas na, nakapunta dito sa akin mga bagong ubas. Ang dadagdagan niya ng lambat sa taas. Puputulin yung mga sangang yun. Dadagdagan sa taas para hindi makalipad, nakakalipad na. Kasi mga ano yan, mga pang larong manok, mga panlarong manok yan, mga pang sabong. Yan yung extra na pinagkikitaan ng isa kong kapatid bukod sa opisina. Hindi man siya nagsasabong pero nagbebenta siya ng pangasasabungin na manok. Kaya ito, mawawala na rin yan. Kasi may mga kausap na siya dyan na bibili. Pero habang nandyan yan, nakakatakas nga, kailangan na
lagyan ng net na dagdag pataas. Ito kahapon nagbading ako dito. Jambu. Yan. Yambu. Masarap kasi yung prutas na to. Gusto ko to. Actually dito nung nakaraang linggo, may binading din ako. Yambu din to. Buhay na siya. Yun oh. Tumubo na. Wala natin diretso. Yan. Tumubo na guys. Tumubo na. Dumikit na yung yambu. Actually hindi naman ako certified na na talagang farmer ng mga halamang ganito, ng mga fruit berry. Hindi ako talaga fruit berry. Kasi itong lugar namin, palayan talaga to. Nasa dugo ko lang yung hilig ng pagtatanim. Lalo na kapag katulad ng edad natin na tumatanda na, mas na papasok sa utak natin yung pagiging healthy. Kasi nga nagkakasakit tayo. Gusto nating maging healthy din yung mga anak natin kasi para hindi nila maranasan yung mga sakit na nararanasan natin. Ito, yan ay aswete. Aswete yan. Ito kasi, may tanong akong may mga tanim ako dito ilan. Pero hindi ko alam kung tutuloy ko yan. O yan lang siguro. Kasi bala ko kasi maglagay din dito ng ubas. Pati ito, aking lote kasi itong sa manok lilipat niya yun balang banda-banda riyan. Kasi gusto ko maglagay ng ubas pero gusto kong tambakan muna ito. Patambakan muna. Nawala na, tapos na yung pag-shredder. Akin to hanggang sa piggery. Lote ko yan. Yung piggery mismo, sa kapatid ko na yun. Nakipagpalitan, wala pa kasing titulo to, pero may hati-hati na kami magkakapatid. Nakipagpalitan ako. Sampalok sweet tama rin to eh. Niisip ko nga kung paano pero nakita naman ako nung sa iba na wag lang masyadong nasa ilalim ng puno yung ubas, okay naman. Basta nagkakaroon ng araw, ng init. Ito na malalaki punong ito. Tatanggalin ko naman yan. Puputulin ko yung malalaking punong yan. Titira ko lang siguro dito yung mga mapapakinabangang bumubunga. Ano guys, dito natin tapusin yung vlog na to. Bye-bye at sana pare-paras tayo maging healthy sa ating tinatahak na buhay. At muli, pinakilala ko sa inyo ang Medyo Farm kung saan napapaloob ang Arabella Grapes Garden. See you soon!